Salim to Yahud, Ayaim at Ahutim, mga kapatid. Kita ko dun sa video ni Brother Eli at sa isang kapatiran din na nag-usap tungkol sa tigramaton o yung apat na titig na binigay ng ating poong may kapal kay may Joshua. Yan ay verbally spoken to may Joshua. Isinulat pa o tinatak sa tapyas ng bato at pangatlo sa 10 utos. At nagdidebate sila na sabi ni Brother Ray, wala daw vowels, wala daw nakakaalam ang pagbigkas. Sabi naman ng isang kapatiran, mayroon kahit man apat na litra o titig na nakasulat, may pagbigkas o binigay kay may Joshua ang tamang pagbigkas. Sabi ni Brother Eli, kay Moses niya binigay, yung sa henerasyon natin, di wala, sabi niya. Totoo yung sinabi niya. Ang mga binigyan lang ang kaalaman sa katotohanan sa pagbigkas ng pangalan ng Pong Kapal ay mga hinirang. Dahil kay Oliahud o si Eliho, sinabi ng Pong Kapal sa kanya, I reserve 7,000 pure men that not bow to Baal. When the remnant of this 7,000 is still many of them alive. Those who don't believe in that, they don't believe to our Almighty Creator. We are whole kaya a supreme light. Dahil nga kahit si Kanok ay hindi namatay at saka si Uriyahu hindi sila namatay, kinuha sila ng poong may kapal. Uriyahu yung gabuha. Ang Uriyahu lang ang namatay sa loob ng 3 araw at muling nabuhay. Dahil nga tayo ay tinupos. Nakita ko ang debate nila talagang iyak sa Brother Eli. Pinagpipilitan na wala daw vowels. Yung mga sulat nga ng Chinese, walang vowels eh. Mga sulat na nga po may nakikita ba kayong vowels? Dahil yan, tigramaton o yung pictographic letters ay may pronunciation na yan. Kaya nga tayo nga dito ngayon alam natin basahan yung X na sinyal ng mga Christians. X, what is X? The Christ. Kaya nga Xmas pag binigkas mo yan Christmas. Dahil walang vowels yan. It is a sign tinatawag na tatak, marka. Kapag minarkan mo ng X, pag may dinugtong ka doon ng mass, Christmas, ibig sabihin yung X, Christ, o cross, X, or wrong, ibig sabihin yan. Walang vowels yan. Dahil yun ang tinatawag na katalinuhan. Ang katalinuhan, bawat tatak may ibig sabihin yan. Kahit yung alphabet na H, may vowels yan pag binasa mo. Tulad yung alphabet na English A, B, C, D, F, G.
ABC, puro A ang ginamit na vowels niyan. Ngunit sa Archaic Hebrew, Paleo-Hebrew, ang bigkas nila na yaw, how, mau, ganyan ang pagbasa nila nun. Pag yan ay naunang word, sigon, sa ilalagay nilang kanyan, tatak, o diptong, o ano ba yung kamats, o ano ba yung lagay nila doon, may bigkas yan. Dahil akala mo, wala silang katalino noon, matatalino ang tao noon, dahil ng mga propeta. Dahil nga, ang kausap nila ay ang Poong May Kapal mismo. Kaya kahit ngayon, yung Mulyaol o yung banal na aklat, ngayon tinawag nilang Biblia, ay sinulat ng mga propeta, mga piling propeta yan. At ang katalinuhan na yan ay napakalalim, matalinghaga, malalim. Sa English, very figuratively and idiomatically expressed. Kapag hindi ka nagabayan na Ruka Hudsua, Kokmaul, the Holy Spirit of Wisdom, ay hindi mo maintindihan. Marami nga dyan nag-aral ng theology o theology. Nag-aral nga sila. May 10 ilang taon nang pinag-aral ng mga pare. Kasi nga, hindi nila inaabot ang katotohanan. Dahil sabi ng Messiah, Huskay, thanks to the sustainer of heaven, you hid this to the prudent advice is given to the babes. Ibig sabihin, tinago yan sa mga pantasyo, paham, at ibinigay sa mga bata. Ibig sabihin ng mga bata ay mga nagpakumbaba sa katalinuhan ng Yahukulihim Gabuha. Kaya kung ikaw ay nagmamagaling, parang kay Lucifer, sabi ni Lucifer, bakit ang may kapal na laging may kapal? Ako rin. Kaya dinigma niya langit. Kaya naitapon sila sa lupa. Dahil na, paano mo papanalo na ikaw ay isang create? Si Lucifer ay creation lang yan. Created spirit lang. Ang may kapal ay siya ang creator. Ngayon mga iba nagagalit. Bakit nagagalit sila? Gusto na rin nila maging may kapal. So Lucifer is the first. It is the origin of democracy o demonstration. Kaya nga mga tao, di nila naintindihan ibig sabihin ng democracy, the proper definition of democracy. Kaya, yun ang tawag na demonstration. Sabi nila, bakit siya ganito, ganyan lang. Siya nang maging may kapal. Ako rin may kapal. Sabi nila. Kaya nga, satanic mind. Yung sinasabi na hindi daw nila mabasa. Ang alam nung nilang basahin, YHWH daw. YHUH. Dahil yung W, maraming karakteristik yan. Sigun ko ano yun ilagay na tuldok sa pag... So nilalagay yung tuldok, yung kamat o yung diptong kung saan nilalagay yan, may pronunciation na iba yan. Kaya minsan nagiging B o E o O o W. Kung saan nilagay nila dyan. Kaya pag hindi ka nag-aral o di ka tinuruan ng tamang pagbigkas ng mga remnant ng 7,000 pure men, ay hindi talaga mabasa. Nag-aral nga si Brother Eli, hindi na naintindihan kasi nga ang nagturo lang sa kanya ay mga parehas din lang niya na sumasama kay Christ Satan. Sino si Christ Satan? Siya si Lucifer. Siya yung nasa Yahushua chapter 14-12. Tapos kinopya nilang Biblia ng Mulyaol o Tanakh o Torah at ginawang Biblia o Bible, the books of Demology. What is Demology? The study of the Dios, Devil, Diablo. That is Demology. The study of Dios, Devil, of God, Lord. That is all considered na demons o demology, study of theology. Kaya kahit bukla-buklatin yung Biblia, which is a corrupted translation of the Mulyaol.
Ano ibig sabihin ng Yahuol? Ang salita ni Yahuol, big tab o cow tab, ang mga magandang salita na binigay sa mga propeta. Kaya hindi nila alam bigkasin. Yung alam bigkasin ng mga disipulos ni Christ Satan. Yan ay Xmas, X-Chan, Christian. Walang alphabet yan, ay walang vowels yan, X lang. Alam nilang bigkasin. Ganun din ang mga sumasamba kay Yahuol. Alam nilang bigkasin yung YHWH o YHWH, that is pronounced or vocalized Yahu, which means the cycle of life, or the cycle of life, inhale and exhale of breathing. Kaya Yahu, it is inhale and exhale, and it is shout of gladness when you are glad. Yahu, that is the shout of gladness. Kaya nga nung bata pa ko punta kami sa bundok, sa bundok sagat o bantay sagat. Sabi ng lolo ko, shout, sumigaw ka ng Yahu para babalik iyong salita. Kaya nga mga Ilocano, paborito yung yaw na salita. Agday-dayaw ka. Kasi yaw ay pangalan ng kung may kapal. Yung dayaw means gumalang, honor, praise. Yan ang ibig sabihin ng dayaw sa Ilocano. Kasi nga, yung mga Ilocano, mga malalalim na salita ng Ilocano ay humahawig sa archaic Paleo-Hebrew. Barok. Barok ko na ito. Ibig sabihin, yung anak niya lalaki, yan ay barok. Kaya sa Hebrew rin, barok o bar, ay anak. Barok o anointed. Kung pag-aralan mo mabuti ang mga Ilocano, salitang Ilocano, yung malalalim, at buksan mo ang Archaic Paleo-Chaldea Dictionary, halos magkakaparehas ang definasyon. Kaya dahil nga, tayong mga Pilipino, isang tribo rin ng Yahudim. Kaya nga, paborito din ng yaw, sayaw, kanyaw, ngayaw, tayaw, padayaw. Yan ang mga paboritong salita ng Pilipino dahil nga alam natin pangalan ng pong may kapal si Yahuol Himgabuha. At nalimot lang na itinago natin nung dumating ng mga Kastila, mga Romano Edomites. Mga Edomites yan ang mga kaaway ng mga Yahudim. Pinagpapatay nila noong 70 AD, winasak nila ang templo sa Jerusalem. Nanakaw lahat doon sa templo ng pong may kapal na ginawa ni Saul mo o Solomon na tinatawag ninyo. At pinagpapatay, may gate na milyon ang pinatay na Yahudim noong 70 AD. At nakumalad sa apat na sulok ng daigdig. Ngunit nakasulat naman sa libro ni Yahusua chapter 43 verse 5 at saka Sakariyahu verse 8, 7 na titipunin niya lahat ng kanyang mga anak o mga Yahudim, Yahuol from the Paris and from the west, Paris and far west. At pag tingnan mo sa mapa ay Pilipinas o Brazil. Kaya nga si Elisoriano nagpunta rin sa Brazil. Akala niya yung sinasabi niyang pangalan ay isa yung nakalagay doon sa mga kasulatan. Hindi. Maraming nagkiklaim dito sa Pilipinas. Pati si Brother Apollo Kibuloy, anointed daw siya. Anointed siya ni Christ Satan. Ano si Christ Satan? Ang Christ Satan, noong unang mga Kristiyano, noong unang panahon,
ay mga disipulos o obispo at mga nanampalayata kay Serapis Christos. Sino Serapis Christos? Siya yung Griego-Egyptian mythological idol na pinatiwalaan na nagsimula noong 135 BCE. Yan ang mga unang Kristiyano. Griego, Egyptian. Sino ang mga Griego? Mga tinatawag na Rapgot. Ang Egyptian ang umalipin sa mga Yahudim ng ilang taon na inalipin. At si Joshua ang nag-akay sa kanila sa utos ng pong may kapal. Ngayon, hanggang ngayon, nung 325 AD to 327 AD, inimbento ang Christianity. At pangalan Iasos, Christos, nagiging Jesus Christ lang yan noong 1534. Nung naimbito noong 1524 ni Italian grammarian scholar si Giorgio Trissimo, naimbito yung G-alphabet. Kaya ginawa ng Jesus, kaya lang ginabot pa noong 1534 at saka nakasulat sa King James noong 1610. Matagal bago nasulat yan, Jesus. Ngunit, kahit man nung ginawa nila, kahit pag gawing ang ibig sabihin ng sos sa salitang Hebrew ay kabayo. Sa Latin, baboy. Kaya nga nung unang panahon, nung sinakop ng Gresya ang Israel o Jerusalem, yung Surol, ay pag nagsasamba sila sa templo ni Siyos, nagsusunog sila nagluluto doon ng baboy na pagkain nila. Kaya nga ang bandila na nun ay baboy, nakalagay doon, tapos sus. Kaya nga kahit yung sus salitang English sus, yung pagsawsawan, sus. Kaya siyang sauce is a word na masama. Ay sus, sabi mo pag matatanda, ay sus, baboy. Ay sus, kabayo, sabi nila pag nagulat yung matandang babae. Yung tinatawag sila kano, masilok sila pag nagulat kung ano nang binibigkas. Dahil nga ang sus ay isang sigayan ng isang pagkagulat ng masama. Ay sus, dahil ang sus ay yan ang marka ng hayop. Kaya ang kabayo sa Hebrew at saka baboy sa Latin. At siya yung 666 na sinabi sa Biblia ninyo. O hindi nyo alam na yung bida doon sa Biblia ay siya yung 666 na sinasabi ng pahayag 13 verse 18 o Revelation 13:18 o Kanot Galot chapter 13 verse 18. Hindi nyo alam na yung dinadasalan nyo ay si Satan. Kasi nagsimula yun noong 325 AD nung ginawa na ni Constantine. Analyze nyo yung pangalan ni Constantine. Constantine. Antan ay dragon o serpent sa salitang Hebrew. Kaya nga ibig sabihin yung hasatan, ang ahas o ang dragon, ibig sabihin niya sa salitang Hebrew, hasatan. Sa English, Satan. Di serpent, ibig sabihin yung Satan. Kaya nga yung words na Satan may prefix saka index. Kaya nga yung tan ay male dragon o serpent, yung ten female dragon serpent. Kaya yung si Constantine, lalaki at saka babaeng dragon ang pangalan niya sa gisal niya. Tapos yung Vatican, ano yung Vatican? Ang Vatican ay batis, ay ibig sabihin divining. Yung kan serpent ang ibig sabihin niyan sa Latin. Kaya din nilalam the mother of the harlot.
ay siya yung dinadasalan nila. Kasi nga nakasulat nga sa propesya sa Mulyaol. Ngunit dahil nga ninakaw ng mga Edomites, Roman Edomites, sinira lang templo sa Jerusalem at kinupya ang Mulyaol o the Torah o Tanakh. Ngunit ang tamang kanya, Bulyaol, ibig sabihin Mulyaol, the word of Yahuol. Kinopya, pinalitan ng pangalan na Yahuol. Kaya yon si Krishna at saka Diyos, God, Lord ang ilinagay. Yan ay puro Baalim. Anong ibig sabihin niya Baalim? Mga improper names na ginawang generic term. Imbis na Olhim, ibig sabihin yung Ol ay supreme power. Sa salitang Hebrew, archaic Hebrew, Ol is supreme power. Olhim is a plural words of supreme power. Kaya Yahuolhim, Yahuol, ibig sabihin Yahu, the supreme power o Almighty Creator, ang ibig sabihin niya. Kaya mga Yahudim noong unang panahon, hindi nila naintindihan na wag gamitin ng kanyang pangalan na walang kabuluhan. Kaya din nila binibigkas na. Ginagawa ng Adonai, Hashem. Yun lang ang kinakanta nila, Adonai, Hashem. At saka Melek, ano yung Melek, Maulek, Melek, Hari. Yun lang ang kanilang binibigkas, mababa, titulo. Ang binigay niya na ang may kapal nga, si Yahuolhim Gabu, ay binigay niya yung Ol at saka Olhim na pagbigkas na sagisag niya. Kahit nga sa atin, kaya nga tayo maliligtas, mayaw-suwayaw. Dahil nga, ito, tinatag ng ulo, Ol. That is the center of our nervous system, ulo. Kaya pag wala kang ulo na pugot, ibig sabihin, patay ka na. Kaya nga, Olhim Gabuha. Ibig sabihin Gabuha, kataas-taasan, o the highest, o the supreme power. Olhim Gabuha. Yahuol. Ibig sabihin Yahuol. Almighty Creator Yahuol. Kaya nga, kaya napakalat-kalat ang mga Yahudim noong 1970 kasi nga hindi nila naintindihan ang mga nakasulat na ibig sabihin ng may kapal, Yahuolhim Gabuha, huwag gamitin ang aking pangalan na walang kabuluhan. Na ibig sabihin yung walang kabuluhan dahil na ginagamit mo sa pagsusumpa o kung ano-ano mga ginagawa mo, gano'n ay walang kabuluhan. Ngunit pag sinambit mo ang kanyang pangalan dahil sa iyong pagsamba, ayun ay kanyang mausor o greatest na ginawa dahil sambahin ang kanyang pangalan. Hindi nga nakita na pirmi ni Joshua, ang tunay mo ka na may kapal. Dahil natakpan ng ulap dahil walang makakakita sa kanya. Kaya binigay sa kanya ang kanyang pangalan o suwam. Ang suwam niya o pangalan sa salita natin. Ayun na binigay para alalahanin siya lagi. Kaya pag tumawag sa kanyang suwam o pangalan, ay maliligtas, mayaw-suwayaw o parang kay Abraham. Dahil sa kanyang pananampalataya o sa may kapal, ay siya'y naging dakila at ama ng malaking bansa. Kaya, dahil nga sa kanyang pananampalataya. Kaya ang tawag niya sa Yahuol na Yahuol Shaddai. Ang Ol Shaddai, ibig sabihin, the supreme provider, dahil nga binigay lahat ng kailangan niya. Kaya mga kapatid, huwag kayong palilin lang sa mga magaling magsalita. Tulad ni Brother Eli Soriano. Wala daw vowels. Siguro sa tulad ng mga Arabo, wala namang vowels. Mga Hapon, mga Chinese, may vowels ka ba na nakikita doon sa sulat nila?
tinuro sa mga bata pa na tinuturuan paano sumulat sa sulat nila para alam nilang basahin. Sa Chinese nga pag hindi ka daw tuturuan ng bata ka pa hindi ka marunong magsulat kasi nga tingnan mo yung mga sulat ng Chinese parang drawing na kung ano nung drawing bayan kasi nga kanya-kanyang katalinuhan. Kaya ganoon din ang sulat mga Yahudim o mga Hebrew letter. Kaya walang alphabet nga dahil nga hindi nga nakasali ang alphabet na tulad ng sulat natin na A, I, O, O, Ba, Bi, Bi, Bo, Bo, ganun. May vowels tayo daw. Ngunit dahil mga naging pinto, may kanya-kanya silang ipinagturo. Ngunit ang naituro sa mga Yahudim ay mga pictographic letters, mga parang drawing na letters, ganoon din sa Chinese. Kaya mayroon kayo example. Mayroon pa akong nakita dyan na isang kapatiran, gumagawa kayo ng tigramaton o yung 4 na titik, sinasamba nyo. Yan ay maling pag-intindi naman yan dahil sinasanipan din siya ng masamang espiritu. Kaya akala niya sinasamba mo yung tigramaton. Hindi sinasamba yan. Yung pag binasa mo, yun ang nasasamba, yung pangalan na nakasulat doon. Yan ang maling pag-intindi kasi nga namumuo ang galit sa kanyang puso at pagkalilan niya Satan, Christ Satan. Kaya nga iba na yung pag-intindi niya. Dahil nakalagay nga doon sa harap ng entablado yung suwam o yung pangalan ng Yahuwah. Sinasamba daw yung tigramaton na, hindi. Yung pangalan ang nasasamba. Kaya nga nakalagay doon na silyo. Yun ay sagisag. Pag nakita ni Satan yan ay maglalaho. Kasi sagrado yon. Si Usa nga, nung matumba yung kariton na pinagkargaan doon sa arko o kaban ng covenant, ayun, nawakan niya yung namatay kasi nga hindi siya dapat numawak sa kaban dahil nandun ang 10 kautusan na sinulat sa tipyas ng bato at mga may iba pa nakalagay doon dahil ang kasagraduhan na isang bagay tulad ang nakatatak doon, sagrado yun dahil pangalan ng may kapal, dahil walang binigay na larawan ng may kapal kundi ang pangalan niya. Yan ang larawan, ang kanyang pangalan. Ito ang aking pangalan, sabi niya. Kaya pangalan niya, kaya ilagay dito sa harap mo para lagi mong matatandaan ang kanyang pangalan na nakasulat doon. Dahil sinulat niya nga ba ito para panakasagisag natin, bandila natin, panakasilyo natin. Kahit mga propeta noon may raming nahukay doon sa templo noon. Ngayon, yung mga bula tawag nila, yung pangtatak, ang nakasulat doon mga pangalan ni Sokria o si Yosoya o nakasulat doon mga. Kaya nga pag yung mga nakakuha, mga doktor pa yun mga geologist talagang alam nilang basahin. Wala naman vowels yun alam nilang basahin na yaw ang bigkas. Basta yung first letter ay yaw pag binigkas, yaw. Yung ya kasi ay pangalan ng mga Nephilims yan o fallen angels. Yeah. Kaya nga doon nagkakasala mga Yahudim kasi nga dinadasalan ni sila Yesiya, ang Panginoon ng buwan ng Egypt at siya, Panginoon ng mga Kanait si Yahweh. Kaya nga nagalit ang may kapal dahil ang O kasi ay sagisag ng life o
Sabi ng principal noon, si Mr. Mariano, principal ko nung elementary ako, ito, tandaan nyo, the greatest of all letter is O. Bakit sir? Sabi namin, ang O, doon ka lumabas, doon ka rin pumasok, doon ka rin hihinga at kakain, at doon din lalabas lahat. At kung ikaw ay namatay, sa O ka ibabalik. May ibig sabihin yung O sa kanya, butas. Kaya yan ay ginawa nila na yung bigkas ng yaw o yung O ay butas O. Dahil kahit pag binigkas mo yung O, bumibilog yung bibig mo. Kaya kung huminga ka, butas yung lalabasan ng hangin at pumasok. O. Kaya kung kakain ka, nga ka, O ang lalabas. Dahil yan ang greatest alphabet. O. Ilang, nung isinulat sa Hebrew yung O, hindi tulad ng alphabet natin na O talaga. Iba ba yung O na matigas dahil iba yung pagkasulat. Ang O natin ay yung bilog. Yun ang tama na ginawa na naituro sa mga gumawa ng alpabito. Ngayon ang the greatest alphabet O. Because kahit ang mundo ay bilog, lahat ng bagay ay the circle ay pinakamaganda sa lahat na bagay, bilog. Kahit pinggan mo nga bilog, biera ang kudrado, karamihan bilog, pati baso mo bilog yung bunganga niya. Dahil nga, that will signifies the life and death. Dahil pag namatay ka, mabalik ka sa O. O is the beginning. Kaya, ayan, sabi nila na walang alphabet, bahala na si Eli Soriano. Kita mo, nasa na si brother Eli Soriano. Si brother Apollo, Kibuloy. Anointed son daw. Siyempre, anointed son siya ni Jesus. At saka si God. Sino si God? Panginoon ni Nimrod. The idol of Iskal. Panginoon ng bungo. At siya rin yung sinasabi sa Yahusuayaho na Panginoon ng kapalaran. At pangatlong Satanas, the angel of Satan, si Gadriel. Kaya mga kapatid, be wise. Dahil dapat ang Ruka Hudsua Kukmaul ang maggagay sa inyo. Hindi yung pasator. Ano ti pasator? What is pasator? The disciple of Christ Satan. Pasator. The Rukot Haraot ni Hasatan. Kaya kawawa kayo ng mga nalinlang ng mga relihiyon na tinayo ni Constantine the Great. Si Constantine the Great, the first Pope ng Papa, self-declared yan. Kaya siya ang naglagay. Ngunit ayaw nilang tanggapin na siya na daw. Kasi nga yung image niya, million people ang pinagpapatay nila. Tingnan nyo sa history. Million na pinatay na Roman Catholic. Ilang milyon na pinatay niya sa Europe. Ilang milyon din na pinatay na Yahudim. Inutos ka Hitler. Ngayon, naghugas kamay na sila. Hindi daw nila inutosan si Hitler. Ngayon si Hitler ay devoted yan na Roman Catholic. Dahil nga, ang paniwala ng mga papa, pinatay daw ng mga Hudyo o mga Yahudim si Kristo na Panginoon nila. Walang pinatay ng mga Yahudim na Kristo. Si Mulki Yahuswa ang naipako sa poste, sinabit doon at namatay at nagbuhos yung dugo niya para matubos. Sabi nga ni Kapos noon na pwedeng ipagtanggol nila sa misa ang Mulki Yahuswa. Sabi niya, pwede kong utusan ng ilang legion ng hell o maulukin para iligtas ako. Ngunit
Hindi pwede dahil yung nga ang nakalagay doon na para matubos ang tao, wala tayong kaligtasan. Dahil yun ang, alam nyo, si Satanas, i-challenge niya pag hindi natupad yun. Kaya nga, para matupad, akala mo, ang pagtupad ng prophecy na yan eh, mamatay ang Messiah. Para matubos tayo sa pagkasala. Si Satanas, dyan na nagcha-challenge. Kaya mga kapatid, be wise. Be also ang galmurulya ko sa holmiskay. Amnam. Kaya sa mga gabora ba yan? Sa mga dayang amnam.